Okay, pag-usapan natin yung mga matitikas ang ulo magbebenta pa rin po Diba? online. At yung patuloy na yung pagpigil na magbenta ng mga illegal na uri na papatok na sa Yes. ating linya, kakapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group, si Police Lieutenant Wallen May Arancillo. Lieutenant, magandang umaga po sa inyo. Si Orly and Weng po ito sa Saksi sa Double B. Magandang umaga po. Hello po, Orly and Weng. Good morning po and Merry Christmas po, sir and ma'am. And good Happy morning New din Year po po. sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Yes, Happy ma'am. New Year po sa inyo. Ma'am, pakikwento nga po yung nai-report namin, 8 operation na ginawa ninyo sa mga nagbebenta ng mga paputok online. Meron pa ho bang mga susunod? At ano't ano ho itong lumabas sa inyo pong pinakauling mga operasyon pong ito? Yes po, sir. Sa ngayon po, ang PNP ACG ay nakagawa na po ng operation, 8 operations po. And 10 na po yung na-arresto natin. And more than 76,000 na po yung amount na mga na-seize natin ng mga items Paputok. with regard to the illegal firecrackers po. And yes po, may mga ongoing investigation, online investigation, and monitoring din po tayo with regard to this matter. And yung pinakahuling entrapment operation po natin ay isagawa po doon sa Region 3 sa Pampanga po. And yun po, nakuha natin yung mga illegal na firecrackers. Una po, ini-engage po natin sila sa online since nakikita po nila natin na mga cybercops na nagpo-post po sila sa mga social media platforms. Lahat yata And yun po, lahat ng social media tinatangka nila, Lieutenant, ano po, pati yung sa music. Nakuha ng magagandang music. Spotify. Kulang na lang siguro kung may Friendster sa may Tinder, baka doon nagbenta rin Pati sila. dating yes app. po, sir. Oo. Wala po talaga silang pinipiling mga social media platform kung saan po sila pwedeng mag-post at mag-advertise po, ginagawa po ng mga online seller ng mga illegal firecrackers. Mabigat po ba yung kaso kinakaharap ng mga ito? Lalo na ho yung 10 na aresto po ninyo. Yes po, sir. It is a violation po of RA 7183. Ito po yung act na nagre-regulate ng sale, manufacture, and use of firecrackers and pyrotechnic devices po. Since ginamitan po ng ICT or Information and Communications Technology, sa madaling salita, Cybercrime. kung ang pagbebenta ay ginamit or ginawa online, magiging 1 degree higher po since mapapasok po ito sa Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. So meaning po, mas mabigat po yung pataw sa kanila na fines and imprisonment kumpara po sa traditional na pagbebenta ng mga illegal firecrackers. Ma'am, linawin ko lang. Basta ibinibenta online, whether anong klase ng paputok yan, legal man Paputok o man o illegal, fireworks, yeah. bawal yon. Yes po, ma'am. Alright. Regardless, legal or illegal po, bawal po magbenta ng mga paputok online. Since po una, wala po silang permit from the BFP, LGU, and also po sa mga BIR. And pangalawa po, yung safety po natin na mamimili. Yun po yung dapat natin isipin, safety first. Since hindi po natin sigurado kung saan po nila kinuha or binili rin yung mga paputok na ito. And also po, hindi ko po memorize yung mga allowed na paputok, though mga quitties, mga small na mga amount of pulbura na ginagamit sa paputok, yun po yung allowed. Kung makikita natin sa Section 2 of the RA 7183. And sa Section 3 po, doon po nakasaad sa batas natin. Lahat po ng hindi nakasaad na allowed na firecrackers sa Section 2, yun po yung hindi allowed. Yung mga super lolo, ito po yung mga malalaking pulbura na ginagamit po at malakasang putok po na mga firecrackers. So Yun po yung mga primarily, illegal. ang dahilan nito ay yung issue ng safety orly. Ibig sabihin, kahit paligal o pinapayagan o hindi pinapayagan na paputok, bawal po lahat sa online dahil, una, hindi katulad ng physical store, na i-inspection po ninyo mga Na-check. otoridad. At merong natatataka ng PS Mark or ICC kung imported man yan at sigurado ang kalidad ng publiko. Pero dahil online, tulad na nabanggit nyo, hindi po alam kung ano ang pinagdaanan ng mga paputok na ito. Teniente. Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Tama po yan. And ayon din po sa investigation, may laman din po kami na may mga physical stores na nagbebenta patago Yun nga po eh. ng mga illegal firecrackers na ito. And yun din po yung minamanmanan po natin, including po sa local police po natin. So buong pwersa ng PNP po with the directive of our Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, and directive na din po nung aming bagong director, Police Brigadier General Bernard Yang, mas pinaigting po namin yung
at intensify po yung online monitoring and investigation po namin with regard sa mga illegal na paputok online po. Tingnan na dito lang binebenta. yung punto. Bakit nandun tayo sa operation, nandun na tayo sa operation, hindi ba dapat unang-una yung mismo mga platform alam nila na bawal, so automatically pag nag-upload sa kanilang platform dapat sila yung nagti-take down? Alam po ba Exactly nila na po, bawal? ma'am. So dapat yung coordination, bago pa yung mga panahon ng bilihan ng paputok, may coordination na ba ang PNP sa mga platforms na ito para alam nila, pag matik nakita nila meron sa platform nila, dapat tanggal yun ora-orada? Yes po ma'am, exactly, tama po kayo ma'am. Though it's beyond police control na po itong sa mga platforms na ito, kung ano man po yung mga protocols nila, kasi iba po na mga platforms yung main offices nila talaga sa abroad or out of the country. So ang ginagawa po ng PNP ACG, nakikipag-collaborate po tayo sa kanila, and when it comes po, pag may nakita po tayo ng mga posts or mga social media accounts na gumagawa ng mga illegal activities, nagre-request po tayo sa kanila ng takedown. And as of the moment po, may 115 na mga social media accounts na po tayo napa-takedown in relation po dito sa mga illegal activities sa cybercrime. May mga sikat bang mga pagawaan ng paputok dito sa na hiniling niyong i-take down sa mga social media sites? Sa ngayon po sir, nakikita lang po natin yun sa mga FB pages or Facebook pages. Since po, alam naman po natin kung malakihang company sir, alam din nila kung paano gawin or paano sila hindi maka-violate ng protocol or ng batas po natin. Baka so kasi, ang nangyayari po ngayon, baka ako kasi may magtangkalang lieutenant na bagamat bawal umorder, pwede kang kung halimbawa may permiso, may lisensya yung firecracker manufacturer, pwede siyang gumawa ng online delivery service. Oo, baka kumontak na kung ano-ano mga delivery na nakamotor, delikado pa rin 'yon kung hindi safe yung pagbiyahe, ano po? tama po kayo sir, kasi meron din po tayong ordinance and protocol po na or policy na sinusunod when it comes to the transport of these firecrackers para na din sa safety po nung mga mamimili. And actually po pwede po tayong mag-post kung tayo ay talagang may permit, pwede po tayong mag-post online. However, kung may bibili man po sa atin, dapat sila po yung pupunta sa physical store po natin para i-pick up yung orders. And sa gayon po, yung safety talaga nung mamimili or mga kababayan po natin, mas secured po. Since sabi nga ni ma'am kanina, may merong permit and talagang na-inspect po nung mga concerned government agency po itong mga firecrackers. Teniente Arancilio, kung illegal ang magbenta online, paano yung bumili online? Di ba dapat pareho ang kanilang pananagutan sa batas? Tinitignan pa po ng PNP ACG kung ano po yung pwedeng ikaso dun sa mamimili. Though ang pinaka-concern lang po natin dito is yung safety po talaga nila. Since una po, pwede po silang ma-scam. Since itong mga cybercriminals, naghahanap lang po sila ng means para gamitin sa mga scamming activities nila. Possible po kasi na nagpo-post sila na kunwari nagbebenta, and then the moment the buyer sent money, auto-block na po sila. So yun po, nag-uumpisa yung scam. Pangalawa po, hindi po natin alam or nila alam kung paano ginawa at saan kinuha yung mga firecrackers na ito. Kaya po yung safety natin talaga, yun yung pinakaunang iniisip po. Saka karamihan yata ang operation nyo by bust. Oo, by bust. Marami po surveyor kayo. Pero maganda rin yun, kung may bumibili na hindi otoridad at sabi nga nila, takes two to tango. Totoo di pati rin yan pag-aralan ko paano makasuhan. Speaking of, dapat na makasuhan, may nahuli na ba tayo dun sa nagturo ng na BOGA tutorial lesson? Oo, Diyos ko. Tigas ng ulo, di ba? May natuntun na ba tayo doon, Lieutenant? Sa ngayon po, sir, continuous po yung online investigation po natin, and inaalam po namin kung anong pwedeng ikaso sa kanila. Though ang pinaka-first na ginagawa po namin is request po dun sa mismong platform na i-take down yung mga sites po nila or ginagamit nila account. And yung result po nun, hindi na po nila magagamit yung accounts nila kahit ilang milyon pa po yung mga subscribers po nila doon. Kaya we urge the public to stop posting this kind of videos po, and also sa mga kababayan po natin na may alam
with regard to the posting of videos ng BOGA, ipaalam po sa amin at para malaman po namin kung anong dapat gawin and also po mapa-take down po natin yung mga sites na ito. Basta ma'am, may commitment na yung mga platforms, social media platforms na magkukusay sila mag-take down. Ganun ba yon? As of the moment po, si TikTok po, nakipag-collaborate po sa atin last time and yun po, they promised and they are committed po na once meron po tayong request sa kanila, automatically bibigyan po nila ng action po yun since gumagawa na po sila ng investigation team with regard to cybercrimes po. So Okay mas mabilis na po yung magiging proseso kumpara sa nung nakaraan po. Okay lang, isa pa lang ito, ma'am, may sangkaterba ang social media platforms. Exactly, ma'am. So yun po yung isang challenge din ng PNP-ACG dahil din dito sa Data Privacy Act kasi dapat hindi natin ma-violate yun. So dapat po nag-a-apply po tayo ng cyber warrant sa court para malaman natin din yung mga real identity nung gumagamit ng mga accounts na ito. Alright. Lieutenant, maraming salamat. Ma'am, Lahat thank naman you. lahat Good naman luck. po ito para sa atin din pong kaligtasan. Aha. Yes po, sir. Thank you po, sir. And God bless. Merry Christmas po and Happy New Year Happy sa New inyo. Good morning, ma'am. Si Police Lieutenant Wallen Mayor Rancilio, mga kapuso spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group.